Maligayang pagbabalik sa Creation Adventure kasama sina Bong at Lumi. Tumingala kayo mga bata, ano ang nakikita niyo sa langit? Ang araw, buwan at mga bituin. Ngayon, matutuklasan natin ang makapangyarihang Diyos na nagsalita at pinuno ang kalangitan ng liwanag. Bong, kahapon pinag-usapan natin kung paano nilikha ng Diyos ang langit, dagat at lupa. Pero tingnan mo ngayon, palubong na ang araw at maya-maya lang sisikat ang buwan at kikislap ang mga bituin. Si God din ba ang naglagay sa kanila sa langit? Tama ka, Lumi! Sa ikaapat na araw, pinakita ng Diyos muli ang kanyang kapangyarihan nang likhain niya ang araw para sa maghapon, ang buwan para sa gabi, at ang lahat ng bituin na nagniningning sa kani-kanilang lugar. Kaya pala, mula ng dagat at lupa na may kani-kaniyang lugar, ang araw, buwan at mga bituin ay may kani-kaniya ring oras para maningning. Ganito ang sabi ng Biblia. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng mga tanglaw sa kalangitan upang paghiwalayin ang araw at gabi at magsilbing palatandaan ng mga panahon, araw at taon. Sila'y magbibigay liwanag sa lupa at ganoon nga ang nangyari. Nilalang ng Diyos ang dalawang malaking tanglaw, ang mas maliwanag para sa maghapon at ang mas maliit para sa gabi. Nilikha rin niya ang mga bituin, nilagay niya ang mga ito sa kalangitan upang magbigay liwanag sa lupa, upang pamahalaan ang araw at gabi, at upang paghiwalayin ang liwanag at ang dilim. At nakita ng Diyos na mabuti ito. Lumipas ang gabi at dumating ang umaga. Iyon ang ikaapat na araw. Kaya pala, ang araw ang nag-aalaga sa maghapon, ang buwan ang nagbabantay sa gabi, at ang mga bituin ay kumikislap sa paligid nila. Binigyan ng Diyos ang bawat isa ng sariling lugar at sariling gawain. Laro tayo mga bata! Ang tawag dito ay araw o gabi. Sasabihin ko ang isang bagay at sisigaw kayo kung para ito sa araw o gabi. Ready? Ang araw na maliwanag. Ang buwan na nagniningning. Ang mga bituin na kumikislap. Ang mga ibon na nagliliparan at humuhuni. Ang galing ninyo! Tulad ng alam ninyo kung kailan dapat lumitaw ang mga bagay. Ganon din, nilagay ng Diyos ang araw, buwan at bituin sa tamang lugar. Bong, kapag nakikita ko kung gaano kalaki ang araw at kung gaano karaming bituin ang nandun, parang ang liit-liit ko. Totoo yan, Lumi. Pero paalala rin ito, kung gaano kalaki ang Diyos para likhain ang buong sansinukob, dapat din ang kanyang kapangyarihan para tugunan ang pinakamalaking problema, ang kasalanan. Ang kanyang kapangyarihan ay hindi lang sa paggawa ng mga bituin. Ito'y nakikita rin sa pagliligtas niya sa atin sa pamamagitan ni Jesus. O makapangyarihang Panginoon, ikaw ang lumikha ng langit at lupa sa pamamagitan ng iyong malakas na kamay at makapangyarihang bisig. Walang bagay na mahirap para sa iyo. Jeremiah 32 verse 17. Kaya pala, ang parehong Diyos na gumawa ng araw, buwan at mga bituin ay lubos na makapangyarihan para talunin ang kasalanan magpakailanman. Eksakto! Iyan ang pinakadakilang kapangyarihan. Mga bata, manalangin tayo. Itiklop natin ang ating mga kamay at pumikit tayo. Amang Diyos, salamat po sa pagpapakita ng iyong kapangyarihan sa araw, buwan, at mga bituin. Pero higit sa lahat, salamat po sa pagpapakita ng iyong kapangyarihan kay Jesus na tumalo sa kasalanan at nagdala sa amin pabalik sa iyo. Nagtitiwala kami sa iyong dakilang kapangyarihan. Amen. Mga bata, tandaan ninyo, ang Diyos na lumikha ng sanlibutan ay mas makapangyarihan kaysa sa kasalanan. Sa pamamagitan ni Jesus, nagiging bahagi tayo ng kanyang pamilya magpakailanman. Tama ka, Lumi. Ang kapangyarihan ng Diyos ay mas maliwanag pa kaysa sa araw, buwan at mga bituin. Dahil ang kapangyarihang iyon ang nagliligtas sa atin.
Ang araw, buwan, at mga bituin ay nagniningning ng may kapangyarihan. Ngunit wala pa rin hihigit sa kapangyarihan ng Diyos na talunin ang kasalanan sa pamamagitan ni Jesus. Iyan ang pinakamaliwanag na ilaw sa lahat.